Korean visa. Ano pa yun eh? 1 hour na. Oh, 1 hour pala. Ipipaint pa nila. 1 hour bago makuha yung picture. Mga lods, magandang araw sa inyo. So ito, mag-a-apply tayo ng visa, Korean visa, okay? So mga lods, just to give you a context, pangalawang punta ko na to. Pero yung unang punta ko, doon mismo sa may main, okay? Sa may main mismo ng Korean na embassy. Pero hindi siya advisable talaga na pumunta ron. Kaya ako napunta ron because of my research na pumunta nga daw doon para tanungin kung paano ba mag-apply ng F4 visa. So special visa sa actually. Hindi naman special, kumbaga yun yung pinakamataas na visa daw apparently. Pero ang mga pwede lang gumamit noon is yung dating Korean national o kaya yung may dugong Korean kagaya ko. So kaya ko siya ina-avail syempre dahil ang nanay ko mag-isa lang doon. So in case of emergency, kahit di na ako kumuha ng visa, magda-travel authority lang ako sa may trabaho ko, and then mas mabilis ako makakapunta, lalo pag emergency dahil mag-isa lang siya. At ang kagandahan kasi roon, pwede ko rin gawing dependent of F4 ang mga anak ko. So mga lods, pumunta ako doon, may mga dalawang papeles pinakita ko. Well, yung dalawang papeles na binigay ng nanay ko. Kung naalala nyo, 'di ba? Parang ang sabi ko, 'di ba, bibigyan ako ng mana ng nanay ko, tapos may mga papeles siyang binibigay sa akin. So alam niyo naman na joke lang 'yun, 'di ba? Actually, yun yung mga papeles na kailangan ko for visa. So binigay sa kanya yung January. Ito, nag-apply ako December. Na-expire na siya, so 3 months validity lang. Ang kagandahan lang, nagpakuha ako sa nanay ko ulit. Ang bilis lang. Nakuha niya kaagad. Mas matagal pa yung pagpapadala. So dumating. So yung kasi yung magpapatunay na Korean yung nanay ko. Okay? Na Korean pala talaga siya. And then ang magduduktong is yung birth certificate ko dito na ang nakalagay na nanay is siya. Siyempre titingnan nila yung birth date, yung address, ganyan, di ba, i-verify nila. So sila nang bahala mag-verify nun. Pero yung NBI pala mga lods, gusto kong banggitin ha. Ang galing ng NBI. Shoutout sa inyo NBI. Kasi yung NBI clearance, ang dali ko lang nakuha. Kasi mag-renew lang ako dahil kumuha na naman ako dati niyan. Kung naitabi nyo yung dati, merong online, ilalagay nyo yung parang number ng dati yung NBI clearance. And then hindi ka na pupunta ron. Sila nang bahala, i-renew nila yon and then ipapadala sa'yo. Siyempre may extra payment lang, pero diba yung hassle free talaga. So NBI, shoutout sa inyo. So ito, dala ko na. So mga loves, madagdag ko lang ha. Ito, natawa ako kasi sabi ng nanay ko, if ever daw na maging picky o kaya parang medyo parang alangan daw sila sa akin, ikwento ko daw yung Mother's Spring Day kung paano daw kami nagkita. So sabi ko, yun na nga, actually sabi ko, para nasa isip ko na nga yun, pagka medyo nagdududa sila about my Korean blood, baka banggitin ko na nga yun. Pero sabi ko, hopefully, makilala na lang nila ako para hindi ko na kailangan banggitin yun. Pero syempre, mga lods, joke lang yun. Talagang dapat talaga dumaan tayo sa proseso. Siguro makaka-add lang na talagang maniniwala sila, lalo yung embassy, Korean embassy, na talagang may dugong Korean ako, if maalala nila na ako yung naghanap sa nanay, yung nagpunta ng Korea and hinanap yung nanay. Anyway mga lods, tara, punta tayo. Nandito pala ako sa may SM Aura, nagpark, and then yung may sa kabilang kabilang hotel, nakalimutan ko yung pangalan. But anyways, punta tayo doon. Tsaka mag-withdraw pala ako dahil cash basis lang pala sila. Orders for eating, ready to bar. Almusal muna tayo, hindi pa kumakain. So nasa Shutter's Best tayo, SM Aura. Pag pumunta kayo ng maga sa SM Aura, hindi pala kayo makakadaan sa mall kasi sarado pa. So merong elevator paangat ng upper ground. So, almusal muna tayo kasi galing tayong trabaho, pagkatapos diretso rito. Wala pang kain. So, ayun yung hotel. Okay? Kung saan nandun yung Korean Embassy. Dito ka mag-apply. So, Brittany Hotel ang pangalan niya. Brittany Hotel. Nagpunta na kami dito ng misis ko. Dahil nga diba yung unang punta namin. So, we applied for ordinary visa, but as of now, I think
and hoping na makakuha ng F4 visa. And after nun, syempre, itry kong independent naman yung mga anak ko. So, pasok tayo. Huwag na tayo mag-video sa loob kasi baka bawal. Mas maganda, ikwento ko na lang sa inyo. Grabe mga lods, ang ganda ng proseso nila. Napakabilis. Pero napakabilis din na nalaman kong kulang ako ng isang document. Pero ang galing nung ano, Pinoy, pero mukhang Koreano. Tapos, sinulat niya kung ano yung kulang. It's about the family tree of my mother naman. Yun siya mismo. Kasi yung dala kong family tree, yung family tree ng magulang niya. So, kailangan ko, yung mismong sa nanay ko, kung ilan ba naging asawa niya, ilan ba naging anak niya. Well, ako lang naman naging naging anak niya, at ang naging asawa niya is tatay ko lang. Pero kailangan meron documentation, original copy. So, minessage ko agad and hopefully makuha kagad ng mother ko para magawa ko kagad this year. Ang goal ko talaga this year matapos ko to para by January, paglabas niyan, yung pamilya ko naman, gagawin kong dependent of F4 visa. So, mga los, intayin natin yung padala ng nanay ko. So, i-message ko muna si mother para magawa niya. And hopefully, magawa niya ngayon kahit December. Mga lods, nandito tayo ngayon sa may field post, sa may mga malapit sa airport. Kasi nung araw na pumunta tayo ng Korean Embassy, nung araw din na yung kinausap ko yung mother ko, nagawa niya kagad ng paraan. Ganun kabilis ang papeles sa kanila. Sabi ko nga, na-stress ako kasi may kulang akong papel. Pero siya, hindi siya na-stress. Yung pala, sa Korea nga pala ang isa sa pinakamabilis na makapag-process ng papel. So pagpunta niya ron, mga wala pang 5 minutes, nakuha niya na yung kailangan niya makuha. Mas matagal pa nga daw yung pagpapadala. So eto nga, nung pinadala niya, dahil holiday season ngayon, parang na-stock up yung padala sa akin. Hindi ko alam kung nasan. So ilang araw na nandito sa may sa may post daw. Hindi ko alam kung saan field post yan. So, tinatry ko i-capture kagad kasi ang plano is bago mag-Christmas, maipasa ko na lahat ng kailangan ko ipasa sa Korean Embassy. Para wala na akong ganong iniisip. Ayoko nang paabutin na next year to. That's the reason why sinusubukan natin ba tawag dito, i-capture. Ito, nandito ako ngayon sa may field post, okay? So, yan. So, pagka may mga padala mga lods, dito ako nagpupunta. Actually mga lods, yung process naman dito hindi rin naman ganun kahirap as long as na wala kayong tinatago at sumusunod kayo sa rules. So wag kayong may stress pala dito sa field post. Tsaka mababait din yung mga tao dito. But anyways, baba tayo bawal ang camera doon, pero papalam ko sa inyo kung naging successful tayo hindi dito, okay? O yun lang mga lods. So mga lods, ayun na nga, wala pa dito sa may field post dito. So tinignan nila sa records, hindi pa raw dumarating daw sa Pilipinas or hindi pa dumarating sa kanila. Sabi ko nga, sa website ng ibang bansa, dumating na dito. So siguro dito hindi pa nila ine-encode kasi hindi pa pinapasa sa kanila dito. So ibig sabihin nasa airport pa. Siguro sa sobrang dami ng padala and holiday season ngayon, December 22. December ba ngayon? 23 na, December 23 pala, sorry. So December 20 siya dumating for 3 days. So ina-expect ko Monday kahapon baka maipadala na. Pero siguro dahil sa sobrang dami ng dumating na mga parcel dito, baka talagang nakapila. Pero hopefully makuha ko siya bago mag New Year na lang. Kasi 23 most probably bukas wala na to, 'di ba? Unless kung may papadala nila mamaya. Hindi ko alam kung bukas ang Korean Embassy bukas. Pero los, i-update ko kayo. So ito yung mga ibang mga technique na ginagawa ng iba para mapabilis. Para hindi na nila intayin na dadalhin pa sa mga courier, intay mo dumating sa bahay nyo. Yung mga documents kasi nung una hinatid yun. Yung mga documents talaga usually hinahatid. Pero pag mga package, mga gamit, usually kailangan nandito ka para bayaran yung tax. O kaya talagang sa harapan mo bubuksan nila para makita mo kung ano yung mga hindi pwedeng ipasok or mga sumobra, di ba? Anyways mga lods, sige, i-update ko kayo itong journey natin sa pagkuha ng F4 visa. Ayan, December 26. Nakuha na natin
yung papeles natin from Korea. Actually, bala ko sanang i-capture to sa mismong post office. Kaso nga lang, nakita ko parang en route na raw for delivery. So hindi na ako nag-effort. Ginawa ko, inantay ko na lang. So most probably Monday, umagang umaga, pwede. Okay, umagang umaga, pwede natin puntahan. So pakita ko sa inyo mga lods yung papel. Sulat ng nanay ko. Ayun, oh. Grabe talaga, sobrang nakakabilib yung bilis ng ng papeles sa Korea. Mas matagal pa ngayon pagpapadala actually. Kasi syempre, tawid dagat. So ito yung kailangan ko daw para makompleto ko na yung papeles na hinihingi nila. Okay, ito. Oh. Yan. Siguro naman okay na to. So, ayan. Okay? So, ngayon, balita ko kay Lods kung ito tatanggapin na nila to pag pinaresent ko na doon sa may Korean Embassy. Kaya lang mga Lods, ha? Hey, mga Lods, magandang umaga sa inyo. So, ito. Bago tayo pumasok, punta muna tayo sa Korean visa. Okay. Ito. Yung Brittany Hotel. Diyan yung Korean Embassy. Napaka-relax na lang kumilos. Pero as of now, kailangan natin mag-withdraw. Dahil wala nga pala silang GCash or card dun. So, eto, mag-withdraw tayo. Buti meron ditong ATM. Sana may laman. Dahil kung hindi, maghahanap pa tayo. Yan. Sana meron. Uy! Offline. Tanong tayo kung saan ATM. Kaya saan pa may ibang may ATM? Saan pa may ibang ATM? Bababa ako ulit, no? Thank you, kuya. Hanap tayo ng ATM. Dapat nag-ATM na ako ron. Merong ATM doon sa may babakain na ron, eh. Sa may parking. Lakad tayo sa may mall. Actually, Lods, sarado pa ang mall talaga. Pero sa may base 1 parking, sa may mall entrance, pababayaan ka na lang pumasok doon para mag-withdraw lang. Kasi nandun lang yun, eh. Within the, parang ilang hakbang lang. So yun, pero bawal ka pa talaga mag-mall. So yun, tip sa inyo, Lods, ha. Pag pupunta kayo ng Korean Embassy, magdala kayo ng cash. Yan. Kasi hindi sila tumatanggap nga ng GCash at ng card. So ngayon ito, lakad tuloy tayo. Kukulit nyo kasi, alam nyo ng alam nyo nang bawal yung card tsaka GCash, hindi pa kayo nagdala. So, ayun. Pakita ko sa inyo. Yan, dyan. Tapos, merong BDO doon sa may dulo. Okay? So, hindi tayo papapasukin dito, tinan nyo. Pero pag sinabi mong mag-withdraw ka lang, papapasukin ka nila. Kaya withdraw lang. Diba? Magic word yun. Pag sinabi mong withdraw lang, magic word. Pero nakatingin sila sa'yo. Okay, bigla kang tumakas, papasok kayo. So, withdraw muna tayo, mga Lods. So, mga Lods, tapos na tayo mag-withdraw. So, this is it. Sana tanggapin na nila at wala nang kulang na papeles. And then, dun tayo magpa-pray ulit na sana kompleto na yung papeles na yun at ma-approve tayo sa F4 visa na hinihiling natin. So, kahit na tayo, hindi ako magbibideo kasi para mas safe. Okay? So, yun na nga, mga Lods. Naipasa na natin yung mga requirements. Pero medyo matagal. Okay, medyo matagal yung nangyari. Kasi talagang bine-verify nila kung ano ba yung mga maaring kulang pa. And also, iba-iba minsan yung requirements, eh. Yung requirements na pinasa ko sa kanila, nung pumunta ako ng Korean Embassy, di ba, doon sa mismong main, yun yung binigay nila sa akin na listahan. And then, nalaman ko, dito pala sa may mismong Korean Embassy kung saan ka mag-apply, iba-iba din yung minsan hinihingi na requirements. So, as of now, kung ano daw yung hiningi sa akin ng main na Korean Embassy, sige, tatanggapin daw muna nila. But may mga probability or possibility na pwedeng humingi sila ng mga additional na mga requirements. Pero sana wag na. Okay? And yung purpose din kasi iba-iba.
And also the reason kung bakit kumukuha ng F4 visa, iba-iba din. Kaya iba-iba din daw yung cases. So ang catch dito mga lods, maaaring mabigyan ako ng visa pero 90 days lang. Ang problema ko doon, hindi aabot kasi May ang planong umalis. Inaagahan ko lang yung pag-apply ng visa. Pero kung sakaling bigyan ako 90 days lang, magre-reply ulit ako. Or pwede rin akong ma-deny or kung ano man, pero sana hindi. Kasi ang talagang purpose ko naman dyan is meron akong bisang pinanghahawakan para anytime, kung sakaling may emergency ang mother ko, pwede ako makapunta bigla, di ba? So, kumbaga, bawas na yan sa iisipin ko bukod dun sa kailangan ko magpaalam sa trabaho ko if ever na merong emergency para sa nanay ko. Kasi wala na nga siyang kasama doon, mag-isa na nga siya. So, hopefully, Lods, makuha natin yung gusto kong makuhang visa. Isama nyo rin sa mga prayers nyo. Yun lang mga Lods, thank you!